Hello, maligayang banang wika sa lahat. Alam ko medyo awkward yung setup natin. Sa totoo lang, sa laptop ako nagre-record kasi hindi ko pa rin na ibabalik yung PC ko kasi sobrang traumatic ng baha. Tapos tag-ulan pa rin. So, natatakot akong ibalik siya kasi baka mabaha siya or baka kailanganin ko lang din siya ilipat ulit. So, ganito na muna yung setup sa ngayon. Sinaksak ko lang yung equipment ko sa laptop ko. Mm, anyway, hello, maligayang buwan ng wika sa lahat. Um, Late ko na rin nire-record tong episode na to, August 31 na, huling araw na ng Agosto. Pero yun nga, medyo maraming nangyari sa trabaho. Tapos, hindi rin ako nakapag-film kahapon dahil bumaha na naman sa labas at naglikas na naman ako ng gamit sa kwarto ko sakali na bumaha. Pumasok yung tubig sa bahay galing sa likod pero hindi naman rumaragasa na tipo ganun. Anyway, siguro nagtataka kayo kung bakit ako nagtatagalog dahil nga um, gusto ko pa rin ipagdiwang ang buwan ng wika, i-celebrate ang buwan ng wika. Dahil tingin ko sa mga espasyo kung nasan ako ngayon, hindi siya ganun ka halaga. Hindi naman sa hindi nila naiintindihan yung halaga ng buwan ng wika, pero hindi siya priority. Pero para sa akin na, I guess, isa sa mga first love ko, ang wika talaga. In, hindi nga Filipino or English, tingin ko wika bilang konsepto. Um, I guess gusto ko siyang ipagdiwang sa paraan na kaya ko. So ngayon, para sa episode na ito, magtatagalog tayo. Kung nagtataka kayo kung bakit madalas ang ginagamit ko ay Tagalog sa halip na Filipino, alam naman natin na medyo controversial ang konsepto ng Filipino kung talagang palalalimin natin, no? Kasi yung Filipino, dapat halo-halo siya. Dapat yung iba't ibang wika sa Pilipinas, pinaghalo-halo para maging Filipino. Pero wala hindi siya ganun. um, pero hindi naman yun yung pag-uusapan natin ngayon. Gagamitin lang natin yung Tagalog bilang language for the episode. Pero na medyo relevant naman yung topic natin. Pero ang topic today actually, ang gusto kong pag-usapan ay ang Provinciana to Manila Girl pipeline. Hindi naman Manila Girl. Provinciana to Manilenya pipeline. Dahil alam kong maraming nakaka-relate dito. At dinanas ko siya at tingin ko malaki pa rin siyang dahilan sa buhay ko kung bakit ako ay ako. So, pag-usapan natin kung paano nga ba ako napunta sa Maynila at kung sino ba ako bago ako magpunta sa Maynila o sa Quezon City. Okay, so, kung hindi nyo alam, hello, ako si Vern. Mula ako sa Bulacan, sa dulo na ng Bulacan, katabi na ng Nueva Ecija. Pero yung pamilya ko, hindi galing doon. So, ano ibig sabihin nun? Yung tatay ko, yung pamilya niya, galing talaga sa Nueva Ecija. Yung nanay ko naman, yung mas malaking impluwensya sa buhay ko, pamilya ng nanay ko. Yung lola ko mula sa side na yon ay galing sa Bicol at yung lolo ko ay Ilocano. Pero lumaki na siya sa Maynila. Tapos yung nanay ko, pati yung mga tito-tita ko, lumaki na rin sa Maynila. So, lumipat lang kami sa Bulacan noong generation na namin talaga. So, kami na lang yung lumaki sa Bulacan. So, hindi ko yun naiintindihan before na kahit na
Sa Bulacan kami nakatira, hindi kami tubong Bulacan. So, naalala ko nung bata ako, pag nakikipaglaro kami sa mga kapitbahay, ganun, tapos madalas nilang gamitin yung eka o kako o kamo. Hindi, naalala ko yung time na parang hindi siya natural sa akin. Di ko alam kung ano ibig sabihin nun. Parang habang tumatagal, naintindihan ko na rin. Pero nagtataka ako kung bakit hindi ganun magsalita yung pamilya ko. At yun nga, natutunan ko kalaunan na hindi kasi kami galing sa Bulacan talaga. So kung ano man yung Tagalog dialect ng mga Bulakenyo at Bulakenya, hindi yun natural sa amin. So dahil hindi natural sa pamilya ko na unang nagturo sa akin kung paano magsalita, kung paano gamitin ng wika, hinaan nga natin tong ilaw. Hindi ko siya nagagamit. So, natutunan ko na lang yung mga yun nung nakikipaglaro na nga ako sa mga bata na yung pamilya nila tubong Bulacan talaga. Tapos nung pumunta na ako sa school, yun lalo na, nung nag-kinder na ako, tas grade 1, na-realize ko yung mga kaklase ko. Meron silang mga salita na ginagamit na hindi ko alam. By the way, before that, gusto kong disclaimer na I'm trying my best na gawin tong episode na hindi na siya kailangan i-edit or minimal edits na lang dahil nga August 31 na at kailangan ko na rin tong i-upload. Yun lang naman. Anyway, so natatandaan ko, yung dalawa talagang hindi ko makalimutan na salita na galing sa isa sa mga best friend ko nung bata pa ako. Panik tsaka taban. Yung panik, ang ibig sabihin akyat. Akyat sa hagdan. Pumanik na kayo. Yung taba naman ay hawakan. Kunwari, tabanan mo yung panyo ko, hawakan mo yung panyo ko. Kasi, blah, 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 whatever. Nung una ko narinig yung dalawang salita na yun, parang ako, ano sinasabi mo? So yun, natutunan ko. Tapos, parang, syempre, sa panahon ko dun sa eskwela namin, mas napalalim ko yung pag-intindi ko sa dialekto sa Bulacan. Tapos, meron din ako mga kaklase tsaka yung mga pamilya nila. Sobrang lakas nung punto nila. Tapos, hindi ko na rin namalayan kung kailan ko siya nakuha. Pero tingin ko nakuha ko yung punto na yun. Dahil nga wala naman yung pamilya ko nung punto na yun eh. Tapos, nagkaroon ako ng maraming sa dulo ng mga sentence ko, pangungusap ko. Tapos, ayun, yun na yung buhay ko. Hindi ko naman din na-realize na sobrang na isa puso ko na pala yung dialekto at yung punto ng mga Bulakenyo. Pero malaking point of insecurity ko yun before na matatawag ko ba yung sarili ko na Bulakenya kung wala akong mga ugat sa Bulacan talaga. Kasi wala talaga. Kami lang. Parang transplant kami sa Bulacan. At kung transplant ka sa Bulacan, matatawag mo ba yung sarili mo na taga ron talaga? Pero, dun talaga ako lumaki. Dun ako naglaro. Naglaro ako sa bukid, nangisda kami sa tabon. Yung tipong, kapag tuyo na yung tabon, pupunta kami dun sa tabon mismo, tapos putikan na lang siya, tapos manguhuli kayo ng mga isda. Tapos takot kayo na baka matusok yung paa nyo ng hito, tas magkalagnat kayo, ganun. For context din, sa farm kasi ako lumaki, as in sa Bulacan na ako lumaki, sa dulong bayan, at sa dulong bayan na yun, hindi pa sa sentro. So, sa medyo malayo kaming barangay.
Tapos sa barangay na yun, sa looban pa kami. Kasi nga sa farm kami nakatira. So sa loob ng farm na yun, hindi kami sa bungad, sa papasok ka pa. Minsan nga yung mga tricycle driver, pag sinabi ko na, kuya, pasok po kayo dyan sa kaliwa, ganyan. Sasabihin nila, sigurado ka ba papasok tayo dito, ganun. So, ganun talaga. Pero, ayun nga, matatawag ko ba yung sarili ko na Bulakenya kung hindi naman taga dun yung pamilya ko? And I think the obvious answer is yes. Kasi ako dun ako lumaki eh. At kung hindi man Bulakenya, minsan iniisip ko naging probinsyana ba talaga ako. Kasi nga yung roots ko, yung nanay ko, hindi naman talaga dun lumaki. Parang, ngayon, minsan nagkakaroon ako ng imposter syndrome kung probinsyana ba talaga ako nun. Pero, oo eh. Kaya ako nagkakaroon ng imposter syndrome din. Kasi may mga kaibigan ako, ganyan, katrabaho na akala nila, saglit lang ako sa probinsya. Kunwari, mga hanggang grade 3, tas lumuwas na. Hindi, doon talaga ako hanggang 16, 17 years old ako. Tas lumuwas na ako for senior high, tsaka college na pag-uusapan natin maya-maya. So, probinsyana talaga ako kasi doon yung childhood ko, doon yung kalakhan ng pag-aaral ko at yung mga kinasanayan ko dati, gawi talaga sa probinsya. Kunwari, hindi ako sanay mag-commute. Ang alam ko lang na commute dati tricycle kasi sa amin, yun yung main public transportation. So, para siyang taxi. Sakay ka ng tricycle, sabihin mo kung saan ka pupunta. Tapos, bayaran mo sila kung magkano yung pamasahe papunta doon pag special. Siyempre, may mga pila rin. Pero yun yung hindi siya strict sa kung hanggang saan lang yung perimeters nung pwede nilang hatidan. Nakakarating sila sa malalayong lugar. Isa pang halimbawa, wala kaming Jollibee. Simula nung nandun kami hanggang sa siguro grade 9 na ako nagka-Jollibee. Grade 9, ilang taon ako? 15 years old. Nung nagka-Jollibee sa bayan namin. Before yon, yung pinakamalapit na Jollibee, mga 2 years before yung Jollibee namin, nagkaroon ng Jollibee sa katabing bayan. So, ang gagawin namin, pagkatapos namin pumunta sa eskwela, sasakay kami ng jeep. Tapos, punta kami sa kabilang bayan para lang makapag-Jollibee. Naalala ko, ang unang itinayo na parang franchise na sikat talaga sa amin na pinupuntahan ng mga bata, 7-Eleven. Grade 5 siguro ako, grade 6. Nagtayo ng 7-Eleven sa bayan. Tapos, doon kami tatambay para uminom ng Slurpee. Naalala ko, isa sa mga first time ko na uminom ng Slurpee sa 7-Eleven, sobrang sakit ng lalamunan ko kasi sobrang laki ng ininom ko from excitement. Hindi naman sa hindi pa ako nakaka 7-Eleven o Jollibee bago nun kasi lumuluwas nga kami dahil dito naman talaga yung iba naming kapamilya sa Maynila. Pero syempre iba yung pakiramdam na nasa bayan kung saan ka nakatira, 'di ba? So, yun yung childhood ko talaga at malaki yung kahalagahan niya sa akin. Pero, kinailangan kong lumuwas nung nag-senior high na ako. So, ganito, komplikado yan. Maraming hindi nakakaalam na komplikado actually yung nangyari sa akin nung senior high ako. Kasi ba't ko naman sasabihin din? Wala namang dahilan. So, nung senior high ako, sa original school ko ako talaga nagsimula mag-aral.
'Di ba kami yung pilot batch ng senior high? Ako at karamihan sa batch namin, syempre gusto namin pumunta sa Maynila para mag-aral na ng senior high kasi dapat college na kami noon eh. So, yun yung expectation namin, naluluwas na kami at 16, 17. Pero dahil nga may senior high, hindi na. Ako, ang gusto ko talaga, ang top university noon para mag-senior high nung time ko ay UST. Pag sa UST ka nag-senior high, parang, wow, sa UST ka pa talaga nag-senior high mula sa maliit mong bayan sa Bulacan. Pero hindi naman namin afford na pumasok ako ng senior high sa UST. So, hindi siya talaga option. So, syempre, doon na kami sa St. Paul kasi karamihan naman, sorry, sinabi ko yung pangalan. Kasi karamihan naman ng mga kaibigan ko, doon pa rin mag-aaral. Normal naman yun. Pero syempre, parang asensado ka kung nakalipat ka sa ibang school. Pumasa naman ako nun sa UST, pero yun nga, hindi namin kaya financially. Okay, so nasa na ako, St. Paul na ako. Yun na talaga kasi yung school ko from kinder. So, okay na. Marami naman ako nakilalang mga kaibigan ko hanggang ngayon. Pero, hindi ko ma-explain. I think, nagkaroon ako ng mentee B. Naging sobrang anxious ako sa mga bagay-bagay. Tingin ko, pressure siya talaga mula sa peers na akala ko, pagkatapos ng junior high, makakalaya na ako sa expectations ng mga tao sa school. Dahil, top 1 ako, top student ako all throughout my years there, grade 1 to 4th year or grade 10. So, nung senior high, parang kala ko makakalaya na ako dun. Pero may ganun pa rin expectations mula sa mga teacher ko. Hindi ko makakalimutan, meron akong isang teacher, English teacher siya, nasabi niya sa akin, dahil second place ako for yung ranking sa isang exam niya, sabi niya, nagpapabaya daw ako dahil hindi na ako first in ranking. Tingin ko sa ngayon, hindi na pwede yun. Hindi na ganun mag-isip yung mga tao. Hopefully. Hindi na siya competition between students. Pero nung time ko, which wasn't so long ago, ganun yung kaisipan. So, I think, na ako nun, nasa limit ko na ako talaga, hindi ko na kaya. So, nag-manifest siya through anxiety. May mga times na hindi ako makahinga ng mabuti pag nasa school ako or kailangan kong pumunta sa CR kasi naiiyak na ako, ganun. So, nag-decide kami na lumipat na. Lumuwas na talaga sa Manila. Ako tsaka yung nanay ko. Mahirap siyang desisyon. Kasi, ang tagal namin dun eh. Tapos, yun na talaga yung buhay namin. Pero, syempre, kapag lumalaki ka, kailangan mong gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Kailangan mong piliin kung ano yung mas okay para sa'yo, di ba? Ang nangyari nun, June kami nagsisimula. Yung school calendar namin, June pa. Yung lilipatan ko, August. So, kung lilipat ako so natapos ako ng first sem, lilipat ako ng second sem, grade 11. Hindi pwede, hindi pa ako makakapasok agad pagkatapos ng first sem namin sa Bulacan kasi nga, yung school calendar magkaiba. So, nagkaroon ako ng break. Tingin ko mula November, December, wala akong ginagawa. January na ako pumasok. Nakatulong din talaga yun sa akin dahil nagkaroon ako ng panahon para huminga, para mag-isip ng ibang mga bagay, para kilalanin yung sarili ko kapag
hindi ako nag-aaral. Hindi ko na maalala kung anong ginawa ko nung mga panahon na yun, sa totoo lang. Pero, naalala ko na malaki yung naitulong nun sa akin. Hanggang sa dumating na yung January, lumipat na kami, lumuwas na kami, ganyan. Excited na ako mag-aral sa Maynila. Hindi ko alam, ang hirap-hirap pala dito. At noon ko napatunayan, nung lumipat na ako dito sa Maynila para sa senior high na meron akong punto. At probinsyana talaga ako. Dahil una, yun nga, sa school, may nagsabi sa akin na meron daw akong punto. Tas malakas yung boses ko kasi ganun ang trademark ng Bulakenya. Malakas magsalita at malakas ang punto. Eventually, nawala na yung punto na yun dahil nga sa pag-a-adjust at code switch, no? Dahil alam ko nasa Maynila ako. Hindi ako gagamit ng Bulacan yung punto kasi wala naman ako sa Bulacan. So, kailangan ko makibagay. Ganun ba? Pangalawang pruweba na probinsyana talaga ako. Matapos, nung nasa probinsya ako, lagi kami hinahatid. Hatid sundo talaga sa school. Kasi, ang layo namin. Tapos, 3 kaming nag-aaral doon. So, 4 actually, pero 3 kaming hinahatid. So, bakit naman kami hindi ihahatid sundo? Parang masulit pa yun. So, ayun na, since hatid sundo nga ako before, nung lumipat ako dito at kinailangan ko mag-commute, na-realize ko, girl, hindi ako marunong mag-commute. Nakalimutan ko, hindi nga pala ako marunong mag-commute. Marunong ako mag-commute ng mag-isa mula Bulacan, paluwas ng Maynila kasi sasakay lang akong bus. Tapos yun na yun, sunduin nila ako sa Trinoma. Pero yung punta ko sa school galing sa bahay na naka-commute, hindi ko alam na ganun pala talaga siya kahirap. So, nung first day ko, sinamahan ako ng nanay ko. Dala ko naman yung phone ko. Pero sinamahan ako ng nanay ko papunta sa school ng commute kasi nga yun yung ruta na babaybayin ko. So, okay, kaya naman. Pero, di ko na-realize na ganun pala siya kahirap nung ako na lang mag-isa. Tas parang na-traffic ako, ganyan. Kinailangan ko gumising ng mas maaga, tas naka 3/4 ako na uniform, tsaka skirt, tapos heels. Tapos makikipag-agawan ka talaga sa mga pasahero para makasakay, para hindi ka malate sa school. Mahirap siya. Kung 4 na sakay ako, 4 na jeep ako, papuntang school, nung senior high ako. Tapos, yung pauwi ko naman, 3 jeep. Pero makikipag-agawan ka talaga kasi lahat pauwi na. Tapos ako, mahihiyain ako. Nung una nahiya pa ako magsabi ng bayad po o kaya para po, ganun. So, kinailangan ko talagang i-build up yung confidence ko in that way. At nun ko na-realize na hindi fake na probinsyana ako, naging probinsyana ako kasi sobrang sheltered ako in that way. Hindi ako marunong mamuhay sa Maynila. Marunong lang ako magbakasyon dito, pero hindi ako marunong mabuhay talaga rito. Naalala ko may time na may dalawa kasi akong kasamang kaibigan na lumipat nung senior high. Pero hindi nila kinaya. Kasi nga, hindi ko ma-explain, pero mahirap siya talaga. At least for us, hindi ko alam kung dahil lumipat din kasi kami mid-school year. So, mahirap na in terms of socialization. Pero, yung pag-commute pa, mahirap din siya. So, naalala ko, isa sa mga nung first time na hindi ko kasabay pa uwi yung isa kong kaibigan mula sa Bulacan dahil nga lilipat na yata sila ulit pa Bulacan. Syempre, in my head, iniisip ko okay lang kasi inisip ko naman talaga na lilipat ako mag-isa. Pero syempre yung shock of suddenly not having your friends there anymore, mabigat yun. Tingin ko hindi ko maamin sa sarili ko noon na mabigat siya at
nasasaktan ako nung time na yon. Pero yun. Sobrang, I think, sama ng loob ko. Umuulan pa. Nag-taxi ako pa uwi. Tapos naalala ko, umiiyak ako sa taxi kasi sobrang sobrang lungkot ko talaga. At tingin ko lahat halos ng probinsyana na lilipat sa Maynila o lumipat sa Maynila. May ganong pakiramdam talaga sa simula na grabe yung lungkot tsaka yung pagod na ganito pala mamuhay dito. Kailangan kong makipag-agawan lagi. Kailangan ko lagi magmadali. Kailangan kong bantayan yung gamit ko kasi baka manakawan ako. Kailangan agawan ko yung ibang mga tao para lang makasakay ako ng jeep. Hindi ako sanay sa ganun. Pero kinaya ko naman. I mean, wala ka namang choice eh. Sink or swim naman talaga dito, hindi ba? So, naka-adjust ako, natutunan ko kung paano makipag-agawan, natutunan ko kung anong oras dapat ako gumising para hindi ako malate. Ang gagawin ko, maaga akong aalis, tas matutulog ako sa school. Medyo matagal akong naging malungkot pagkatapos nun. Tas gusto ko na lang umuwi, pero alam ko na hindi naman ako basta pwedeng umuwi na lang ulit sa probinsya. Hanggang sa nag-college na ako, medyo naka-adjust na ako sa buhay sa Maynila. Naka 1.5 years na ako dito noon. Pero, ang naging culture shock ko nung college na ako ay, sa Ateneo kasi ako nag-aral eh. So, English talaga, girl. English kayo dyan. As in, Inglesero talaga ang mga tao sa Ateneo. Merong mga nagtatagalog ha. At syempre, may mga probinsyano at probinsyana naman sa Ateneo. Pero, kalakhan, English talaga kayo mag-uusap. At, hirap talaga sa Filipino classes yung mga tao sa Ateneo. Karamihan. Kasi, again, may mga tao na gaya ko na hindi naman talaga nag-English sa bahay at hindi naman talaga at Filipino talaga ang unang wika o iba pang lengguwahe sa Pilipinas. Pero yun yung main. So, minsan nun lumalabas-labas pa yung punto ko. Pero, mula nung napansin ng isa sa mga klase ko, masinubukan ko na na patibayin yung Manileño accent ko, ganun. Yung isa sa mga pinaka malaking naibigay sa akin ng Ateneo ay naging mas madali sa akin yung conversational na English. Kasi marunong naman ako mag-English, syempre. Marunong ako mag-English simula nung bata ako. Pero, hindi siya conversational. Mas academic yung dating niya. Hindi ako marunong makipag-usap in English na casual. Parang na-awkwardan ako, naiilang ako, ganyan. Tapos parang feeling ko mali yung tunog niya. Kung mapapanood niyo yung iba kong vlogs dati, mas American yung accent ko pag nag-English ako kasi hindi American talaga na American ha. Pero yun yung tinatangka ko na accent. Kasi yun yung ano ko eh, point of reference. Kasi nanonood ako ng mga movies, ng YouTube videos. So, American yung accent ng English nila. Yun yung napipick up ko. Tapos sa school pa namin, nung high school ako, grade school tsaka high school ako, meron kaming program sa English class namin. Ang tawag niya PSEP. Hindi ko alam kung meron sa inyo may alam ng PSEP. Pero, para siyang speech class basically within your English class na
pinapractice niyo yung phonetics ng English, kung paano sabihin yung mga bagay-bagay, practice niyo yung sound ng T, soft TH, hard TH, tapos may mga piyesa kayong babasahin, ganyan. Kakabisaduhin. Pati yun, American yung accent ng English nila kasi oo naman. Ganun naman talaga, 'di ba, pag speech class. So, yun yung influences ko kaya yung English ko iba pa yung tunog. Kunwari, ano ba? Yung literally ko, literally. Ganon. Nagsasabi pa ba ako ng literally? Kasi ngayon literally na yung sasabihin ko. At dahil yun sa Ateneo, kaya konyo na yung tunog ng English ko. Pero hindi naman siya konyo English eh. Tingin ko Filipino English talaga yung tawag dun sa tunog na yun. Accent na yun or Manileño English or whatever. Kasi hindi ka naman nagkukonyo. Hindi naman Taglish, 'di ba? English siya talaga. Pero yung tunog niya parang medyo nag-Filipino ka pa rin dahil nga sa the way our mouth makes the sounds. So, in reality, sa totoo lang, naging mas Pinoy yung tunog ng English ko. Like, tunay na Pinoy. Or tunay na upper middle class Pinoy. Kahit na hindi naman kami upper middle class. Nung English ko, nung nag-Ateneo na ako, at dahil yun sa mga kasama ko sa Ateneo, bilang probinsyana, isa sa mga pinakamalaking hurdle sa akin talaga yung pagko-commute. Pero dahil nahasa ako ng senior high, madali na lang sa akin yung Ateneo dahil malapit kami sa Ateneo eh. Parang 2 sakay lang ako noon. Mas madali yung commute ko dati kumpara sa ngayon dahil mas pangit na yung public transportation ngayon. Although 1 sakay na lang ngayon, sobrang hassle ng mga bus. Anyway, so hanggang ngayon, yung pagko-commute, dahil nasanay ako nung senior high ako, hindi ako nag-dorm eh. Kahit nung college ako, hindi ako nag-dorm. So, kinailangan ko talaga matuto mag-commute. Sa ngayon, isa yan sa points of pride ko na marunong ako mag-commute sa Maynila. Hindi ko alam kung weird yun na isa yun sa pinagmamalaki ko. Pero marami kasi akong kakilala na taga-probinsya din na hindi na natuto mag-commute talaga dito sa Maynila. Tapos hanggang ngayon natatakot pa rin sila. Kasi nung nag-college sila, nag-dorm sila. So, hindi nila kinailangan na nag-aral talaga mag-commute ng malayo or kung magko-commute sila, hindi yung lagian. Once or twice, tas kasama mo yung mga kaibigan mo. So, hindi siya natural sa'yo. Pero ako, talaga siya, tingin ko, nasa DNA ko na ang pagko-commute dito. Pero to be fair, hindi pa rin ako ganun kagaling mag-commute sa mga ibang parte ng Maynila. Magaling lang ako pagdating sa Quezon City or hanggang sa may Espanya, sa part ng UST, marunong pa ako mag-commute. Pero pagkalagpas na dun, kaya ko na lang yung mga train, ganyan. Pero yung mga jeep, hindi ko nakabisado obviously kasi hindi naman ako nagpupunta dun. Pero kumbaga, marunong ako magtanong kung paano ako makakarating dito, paano makakarating dyan, etc. etc. Ngayon din kasi may mga angkas na, so tingin ko hindi na kino-consider na necessary na maging bihasa sa pagko-commute. Pero ako, tingin ko, siya, very valuable skill siya. Although, disclaimer na nakawan na ako sa Cubao before sa LRT. So, hindi naman ako perfect as a commuter na nakawan pa nga. Pero, ayun. Okay naman. Isa rin sa mga naging hardships ko bilang probinsyana na lumipat sa Maynila ay grabe talaga yung pagka-miss ko sa probinsya. Hanggang ngayon nararamdaman ko siya kahit na hindi na ako madalas nakakauwi na may mga punto sa buhay ko na nararamdaman ko na ay kailangan kong umuwi. Kaya ganito yung nararamdaman ko kasi kailangan kong umuwi.
homesick ako. Pero, mas mahirap sa akin ngayon yun yung to deal with the homesickness. Kasi, isa rin yun sa mga naramdaman ko bilang galing sa probinsya na hindi ko na alam kung alin ba talaga yung i-consider ko na tahanan, yung nandito ba sa Maynila o yung nasa probinsya. At alam ko na pwede naman na parehas, pero in my heart, I feel like I am never fully at home anywhere. At malungkot yun pakinggan, pero I think yun ang probinsyana experience in my heart. Syempre, pag nandito ako, komportable naman ako, may sarili naman akong kwarto. I consider this my home, Quezon City. Pero syempre, iba pa rin yung pakiramdam ng pag-uwi sa lugar kung saan ka lumaki. Pero dahil nga wala dun yung roots ko, minsan na dun yung pamilya ko, pero karamihan sa amin nandito na rin. So, hindi parehas yung feeling na pag-uwi sa probinsya kung nasan yung buong pamilya mo. Kumbaga, yung pag-uwi ko ay pag-uwi sa sarili ko na hindi ko mahanap dito sa Maynila for some reason. So, yun lang naman gusto ko pag-usapan ngayong today, ngayong araw. Ngayon, sana na-enjoy nyo to. At sabihan nyo ako kung gusto nila nagtatagalog ako na ganito. Kasi parang feeling ko mas kwento feeling siya pag nagtatagalog ako. Pero hindi ko alam kung scattered ba yung mga iniisip ko kapag nagtatagalog ako. Sa totoo lang, kailangan ko rin ng practice na magtagalog habang nagkukwento. Kasi sa bahay, nagtatagalog naman kami lagi. Pero since yung partner ko, mas English siya, English kami mag-usap, kailangan ko ng mas maraming kakwentuhan sa Tagalog. So, kung okay lang sa inyo yun, pwede naman tayong magtagalog minsan dito. Since, tingin ko wala naman yata akong foreigner na listener. If you're a foreigner listener, please tell me. So we can recalibrate. Anyway, yun lang. Sana na-enjoy niyo yung kwento ko. Kaya ko pala ito naisip na ikwento. Kaya ako naisip na ikwento kasi yung event na nagvo-volunteer kami, Jabber, storytelling open mic siya sa Maginhawa every Thursday. Meron sa September 4 kung gusto nyo. Nung buwan ng wika, nagsulat ako ng pyesa na sinasabi ko na nawala yung punto ko, yung Bulacan yung punto ko nung nagpunta ako sa Maynila at hindi ko siya maibalik kasi hindi dun yung roots ko. Wala ako naririnig sa pamilya ko na ganun magsalita naturally. So, hindi ko siya nakukuha o napipick up ulit. Bumabalik lang siya kapag may mga kaibigan ako na taga Bulacan na may punto na nakakausap ko ulit. Pero unfortunately, marami akong kaibigan na malakas yung punto na hindi ko na kaibigan ngayon. So, ayun. Kaya ko to naisip na ikwento sa inyo. Anyway, thank you. Sana na-enjoy nyo. Sorry, hindi ko na to i-edit kasi kailangan ko na siyang i-upload. Feeling ko medyo nailabas ko naman ang maayos yung mga sasabihin ko. Meron akong isang kaibigan na nagreklamo before kasi nirush ko tas ang gulo daw ng podcast episode. Sorry, magulo ulit to tas hindi ko na rin i-edit. So, bahala na kayo for this month. Next month, babawi na lang ako. Sabihan niyo ako kung meron kayong gustong topic kasi hindi ko na rin alam kung ano ita-topic ko. Anyway, bye guys. See you next month sa Big Girl Brunch. Mwah.